Parang po ang tingin sa amin mga timawa. Lalo po kami tumatapang. At pero hindi po kami gumagantes sa mga kamay po natin. Hindi, gamanti ka nga, gantihan natin. Last week, sinabihan niyo po ako na mag-iwalay na tayo. Ayun po yung ayakom ng balikan. Kasi trauma na nga po yun eh. Sorry, niyak ako. Meron pa po yung professor na binagsak siya. Ayun pala, meron pala gusto sa kanya. What's up mga unpackers? Ito na naman ang balagbag yung ate. Si Ate Tuesday on a Saturday, di ba? Huwag kayong malito. Lagi na lang kayo nalilito eh. Basta ganun yon. And welcome sa kulitang may sense at kwentuhang may saysay. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? I-unpack na natin yan. Ito ang balagbagan. At syempre, hello rin sa mga unpackers natin on air na nakikinig sa 1FM Luzon, Visayas at Mindanao stations. And today, we are here with Letly and Tiffany! My God! Parang ang tagal ko na silang pinapanood kahit silent viewer ako ng kanilang mga pages. Tapos, bukod sa kinatutuwaan ko sila, sabi ko, nangangarap ako balang araw makausap ko kayo kasi marami na kayong nakakwentuhan. Pero tingin ko may mga bagay na hindi talaga na nahihimay na alam ko pag napanood ng mga tao, bukod sa lalo silang matutuwa, kagaya ko na natutuwa sa inyo, mas maiintindihan nila kayo, which is napakaganda. Okay? So eto na, alam ko na yung backstory ninyo sa sobrang fan nyo nga ako na parang lahat ng guesting na nalaman ko na nag-meet kayo sa pageant, tapos nag-inubang kayo sa may Laguna, tapos alam mo naman pag may alak, may balak, na napunta na sa kung saan-saan, hanggang sa na yun ay kasal na kayo. So hindi na ako pupunta doon dahil napanood na yun ng mga tao. Eto na yung next chapter na yung pagkukwentuhan natin. Kamusta ang buhay mag-asawa? Ayan na gusto ko malaman. Forgettable po. And hindi naman po ganun kadali yung buhay na mag-asawa. Pero sobrang grateful kasi up to now, even dumating po kami sa sitwasyon na marami kaming days and struggle or kalampag na buhay, nanatili kami Nakarating. At magkasama. Lately, pagka kunyari nakikita mo yung mga ibang couples, tapos they're treated a certain way, may tingin sa kanila ang lipunan, tanggap na tanggap. Pero itong ganitong unconventional na pairing ninyong dalawa, bilang nararanasan mo yan halos araw-araw, anong reaction mo? Dun sa tagal din namin nagsama ng dalawa, siguro nasanay na lang ako dun sa mga panglalait nila. Ganon. Madalas ba ito na nangyayari? Araw-araw. Sa araw-araw na paglawas namin. Ganon. So, inaano ko lang naman, sinasaisip ko lang naman lagi po hanggat wala po kaming kinatapakang tao, wala po kaming ginagawang masama, hindi po kami matatakot maano po sa mga Wala ka kayong katakot-takot. Alam mo, pag pinapaload ko kayo, yung parang, ay, hindi ko yun kaya. Pero nasabi ninyo. Nakakatuwa kasi yung, alimbawa, yung, alam ko medyo naughty ng onte. Pero adult naman ako, so kaya ko siyang maarok. Naiintindihan ko siya. Pero ang nakikita kong maganda dito, hindi kayo nahihiya na mag-asawa kayong tunay. Naglalambingan kayo, nag-sexy time kayo, naglalandian kayo. Tsaka babae siya sa'yo, integra stable. Ako since day one po na niligawan ko siya, talagang I treated as babae po talaga, princess po. And sa mga viewers, when we say na babae po, hindi po yun sign of weakness or pag-regard kay Letly na mas mahinang uri. Ibig sabihin, binibigay ni Tiffany yung kailangan ni Letly para mag-shine siya at malabas niya yung feminine side niya. Bakit ganun ang trato? Wala naman po yun sa pronouns pati. And yung sa akin po kasi, dun, kahit even I am a transgender, pinatunayan ko sa kanya na kaya ko maging padre de pamilya, kaya ko maging kabiyak. Nang higit pa sa tunay na lalaki. Kinayuan mong tunay yung iyong posisyon. Bago ba magkasal, may pagkakaiba ba sa pagtrato sa isa't isa? O same lang? Bago po ikasal, talaga naman din pong intimate din naman po yung yung kahit wala po pong basbas na may po. No. Ng simbahan, ng visa ng kasal. Oh. So, ako naman po is, kawag dito, mas minamato yung pinaka-pangit na ugali ng isang tao. Kaysa po yung, kasi when it comes to love,
And when it comes to relationship, hindi lang patayan yung masaya kayo ngayon, nagmamahalan kayo ngayon, na. Opo, at ayun po yung hindi alam yung mga tahanas. Yung nasa likod po ng buhay po namin, ng camera namin nililat na mas kumapit ako dun sa pinaka-lost niya kaysa dun sa pinaka-sweetest side. Tama, sabi nila marry somebody na hindi mo lang makakasama sa good times. Mas importanteng panoorin mo ugali niya pag crisis, may problema. Dahil doon nagkakasubukan, di ba? Importante ba sa'yo, Tiffany, na malaman nila yung totoong kwento ninyo? Na panay-panay kayo nag-grant ng interview kasi sinasabi mo yung truths? Ako, kailangan ko po talaga na i-reveal yung totoo kasi kami yung character na yun. Ang pangit naman pong i-filter out yung mga, di ba po, meron din po kasi napapolish lang or nasa-sugarcoat. Mas maganda po talaga yung malaman po ng mga manonood yung totoong kami. Tama. Everybody deserves representation. So, kayo yung sumasalamin sa bahagi ng lipunan na kayo nagre-represent ng sektor nyo. Yes. Proud ka ba na parang kayo yung flag bearer ng ganitong klaseng coupling? To be honest, I'm very grateful and proud po na mapunta po sa ganitong spotlight na binigay po sa amin ni Lord because naging inspiration din po kami sa mga iilan ko na humahanga at nagmamahal po sa amin. At nakakatuwa po, may mga sumusunod po sa yapak. Yes. Po, may mga sumusunod po sa yapak at nagiging inspiration po kami dun sa mga nagsisimulang couples na yan. And natutuwa po ako kasi na may impact pala kami sa Ayan, alam mo, hawakan natin yung impact na yan. Gusto ko lang, bukod sa beat, hawakan natin ito. Pag-usapan natin ito, kung ano ba yung kahalagahan na maging topic to ngayon. Kasi sabi mo nga, dumadami na kayo, mas nagiging open na, mas nagiging, parang tumapang sila dahil sa inyong dalawa. Pero hindi laging ganon. Hindi laging matapang tayo, hindi laging matibay. Pakisabi nga kung kailan kayo nagiging matapang, tas kailan kayo parang, uy, ayoko na yata to, napanghihinaan ako na doon. Kailan po ako nagiging matapang? Kailan po kami nagiging matapang? Kapag minamalit po kami na. Lalo kang tumatawa. Lalo po kami tumatapang. At pero hindi po kami gumagantes sa mga kamay po natin. Hindi, gantihan natin. Oy, bigyan na ng isa. Yes, ako po. Kumbaga, mas lalo po akong tumatapang, mas gusto ko po na binabato po ako ng mga masasakit na salita or inaakasahan po kami or sinasabihan po kami ng hindi magaganda dahil alam ko po na ililift out po kami ni Lord. Yes, blessed are the meek, Yes for po. they shall inherit. And lagi ko pong sinasabi na, ayan, isa rin po yung ate ko sana nagsabi yan, si Ate G, na kayaan nila lang. Ano na? Batuhin kayo ng batuhin. Correct. Sorry, niyak ako. Sige lang. Kayaan nyo lang batuhin kayo ng batuhin. Kasi si Lord naman yung si Lord naman yung nakakakita ng puso na meron kayo. Yes. Abutan natin. Sorry. Tissue si Madam. Sorry, medyo Tiffany. may, May hugot yun, tama. pero nakamove on na po ako. Yes. Pero alam mo kahit hindi, Tiffany, hindi kita uusgahan. Kasi ang araw-araw na buhay ninyo, hindi naman yan madali. Apo. Yung as you nga, kung hindi kayo social media people, mahirap na. At mahirap po lalo kapag ginamit mo yung puso mo dun sa mga taong akala mo na mamahalin ka din. Anong Ibang anong balat. experience ito na in-open up mo na nga yung sarili mo, tapos ikaw pa yung parang na-crucify ka in public? I mean po ako, when it comes po din sa friendship, relationship, ginagamit ko po talaga yung heart. Kasi, pinagpe-pray ko po yung tao, yung mga kaibigan ko, yung mga ginagamit na Lord na instrument. Ang masakit lang po talaga yung parang mga betrayal, yung mga ganyan. Ayun po yung pinaka, weakness. And kita naman po nila yung. Yan ang tawag ninyo, love. Oo, tama. Pag-ibig naman talaga itong nakikita ko. Kita naman po nila yung. Kung paano po ako mag-look back po dun sa mga tao. Ano nararamdaman ulit pag nakikita mo siyang parang, ang lakas-lakas niya, di ba? Personality ni Tiffany. Pag nag-i-interview kayo, kaya niyang harapin lahat ng questions. Pero pag nagkakagalan siya, anong nararamdaman? Si Tip po kasi, hindi po siya nagsasalita pagdating po sa Pipi pala to siya. Ay, hindi na nagsasalita na siya. Gumaling na siya, mga kaibigan. Ako po yung nagsasalita sa kanya na that may limit, ganyan. Ikaw taga-renda. Oo. So, pag umiyak na po siya ng ganun, pag nag-open up na po siya sa akin o sa mga friend po namin, ibig sabihin, napuno na po siya talaga.
Sumabog na po. Kasi nakilala ko po siya na yung taong nagtitis muna bago Pero pag di niya na kinaya talaga. Kumbaga pag sumabog siya, may dahilan na talaga. Sumobra na. Sumobra na. Madalas, alam mo, ako nga, hindi nga ako kayo. Nagbabasa lang ako ng Comsec, naiinis ako yung gusto ko nang sumagot na rin. Pero ito, yung hindi ko ninanakaw sa inyo yung laban nyo. Sabi mo nga, mas gusto mo na may pumupula kasi nagkakasukatan kung hanggang saan mo kaya, nakikilala mo sarili mo. But yung gusto ko sanang mahugot sa inyong dalawa, meron bang point na maghiwalay na lang tayo kasi parang mas mabigat na yung pakikipag-deal na kasama kita, mas gusto ko na lang mag-isa, mas tahimik. Umabot kayo sa gano'n. Opo. Wala, ayan. Daw magkukwento na. Huwag kayo mahiya ha. Kung ano lang okay. Nung last week, sinabihan niyo po ako na mag-iwalay na tayo. Last week, sariwang sariwa. Opo, kasi Di yung mga- parang, naintindihan ko naman po kasi nung time na yun, parang hindi ko na rin po alam na yung mood ko. Parang dumating po sa time na gusto ko nasa party lang ako, hindi ko nasama sa mga lakad. So parang napapagod na po ako. Tapos, ayun, sabi niya hindi niya na daw alam. Then sabi niya sa akin, pag-iwalay na daw po muna kami. Abo, ako nasabi ko po kasi yun. I was diagnosed with anxiety disorder po last December 10. Gawa po ng mga traumas, ng mga, ganun pala yun. Ang hirap pa. Ang hirap po pala. To be honest po, pangarap ko po kayo makausap rin. Paano ma-pick mo rin yung brain mo. Mga picture rin po yung break. And kung makita niyo po yung mga pages na nag-message po talaga ako. Ay, talaga ba? Oo. Kasi nakita ko po kung paano po nilaban yung Yes. pinagdaan. Mamaya, kwentuhan din kita. And Tapos, then, ako po kasi, gusto ko po kasi na sinasabi na po sa akin kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung feeling na today, kung ano ba yung problema. Gusto ko po kasi yung gano'n. Ako po kasi nangangapa kasi yung mental health ko po yung nagsasuffer. Kaso po, buti kong mental health, yung katawan ko po yung bumibigay, parang ang po sa akin kasi kapag nasobrahan po ako ng stress, talagnutin ako ng hapon, yung mga ganun po. Nag-react physically. Physically. Okay. So, tapos may times po na parang akala ko fertile lang ako, yung ganyan yung eksena po, pero hindi pala. And part din po pala siya ng anxiety disorders. And iba-iba. So, ako po nun, hindi ko po kasi alam, parang 2 days ng galon, parang nagkano na nga po ako na parang sabi ko ganito ko, kung kaya kong sabihin, bigyan mo ako ng chance na masabi. Kasi nga parang hirap din naman na ikikim yung mga ganung So, ikaw ang nag-initiate? Opo, parang wala akong parang wala akong mabugahan. Kasi syempre, saan pa ako, ikaw yung kakampi ko, ikaw yung lakas ko, ikaw dapat yung magsabi, ako dapat yung unang makaalam kung anong nararamdaman ko. Ano yan. Then ayun ko, nang bubuisit na naman daw siya, ganyan. Sabi ko, ano ba yung problema? Hindi ko kasi alam eh. Sabi ko, kung gusto mo, kako, na muna tayo. Uwi ka na muna sa inyo, ganyan. Uwi ka na muna sa inyo. Kasi ayaw ko po kasi na that time yung katulad ng mga dati na mag-walk out siya, mag-aanta siya, tapos hindi kami magbe-message. Ayun po yung ayaw ko nang balikan. Kasi trauma na nga po yun eh. Diba? And nalagpasan na po namin. Kumbaga for me, ngayon lang po kasi sabi ng gano'n sa kanya. Sa tagal ng panahon ng... Gano'n na ba kayo matagal? 7 years na po. Tagal na din. Ako, 7 years na po. Kaya, kasi nag-breakdown po yung stress ko po, napupunta nga po sa pagbagsak po ng immune system ko. Yes. Kaya gayon po yung pinakatakot ko din. Siyempre, kapag bumagsak yung immune system, paano na yung mga susunod na kabanata? Yung mga plano nyo. Yung plano, diba po? Ayun. Kaya po, ingatan ko din po talaga na kumbaga, mas i-choose ko po yung inner peace. Then, syempre, mas maganda po yung comfort zone ko siya pa rin kasi mag-asawa nga po kami. Tama. Oo. So, paano nangyari? Ayun, nagkasabihan kayo. Ayoko na, pagod na. May murahan ba? May sila? Hindi kayo ganun mag-away? Paano kayo mag-away? Usap lang? Hindi po kami nag-uusap. Ganun. Silent kayo pag nagkagalit kayo.
Babae talaga. Ganyan ang mga babae mag-away. Kayo dalawa. Ang sweet pa din nun. Kasi tiisan yun eh. Masakit, di ba? Na-guilty po ako because, so, ibig sabihin, pumasok na naman na hormonal imbalance na naman siya. Kasi at the target date po talaga ng menstruations po na kasama ko, it's 25. Hanggang hinire-ready ko na yung sarili ko ng 25, 26, or 24. Naglalaro lang po Natatouch ako na inaaral niya yung cycle ni Lilet. Pag inire-ready ko po yung ganyang date. Kasi ayun po yung mga crucial moment. Kasi nga po, she was diagnosed with PCOS and cesarate ovary. And nire-ready ko po kasi baka mamaya magkaroon na naman siya ng dysmenorrhea. Yung dysmenorrhea po kasi parang hinihimatay po siya. Sobrang masakit. Sobrang masakit. Grabe. Nung sinabi ko po yun ng gabi na yun, papunta po kami kay Jay Costura. Pagkapunta po namin doon, sabi na, love, lumapit na siya, kinausap na ako. Love, bili mo ko ng, napkin. Tapos, mag-guilty po ako. Sabi ko, sorry. Kasi nung, sanabi ko po yung mga around 6 p.m., alas 10 po, punta po kami kay Jay Costura that time. Ayun na, nagsabi sa akin na, meron na po pala, first day of menstruation niya pala. Tapos, nabilay-nilay na naman ako. Sorry po ako sa kanya. Sabi ko, sorry. Yun pala, Merriman, tawag dito, kaya pala ganun yung mga mood swing mo nung mga nakaraan. Kasi magkakaroon ka na pala. Yun, sorry po ako sa kanya. Ayan. Gusto kong sabihin sa lahat ng mister na nanonood ngayon, napakaganda ng itinuro ni Tiffany sa inyo ngayon, ha? Sa kanya pa talaga nang galing aralin nyo ang mga cycle ng misis ninyo para may kapayapaan sa bahay. So, pag siya ay nag-PMS, premenstrual, ayan, mainit ang ulo, emotional, iyakin. Kasi po parang tamad siya. No? Ayun, lethargic, kasama yan. Sabi ko, kasi syempre, vlog yung vlog yung binigay na spotlight ni Lord sa atin eh. So, kailangan natin siyang ingatan, kailangan natin siyang i-polish, at kailangan natin siyang pagsumikapan pa rin, even, di ba po? Kasi wala naman po talagang instant in this world. Correct. Opo, yung mga instant in this world, yung kabig kasi ng iba eh. Correct. Yung balik. So, kaya sabi ko nga sa kanya na kailangan panghawakan pa rin natin. Hindi pa rin tayo dapat, lalo marami tayong gusto, marami tayong pangarap. Kasi mahirap din po, 'di ba, yung ang dami nating gusto tapos wala tayong buo. Walang push na nanggagaling sa inyo. Kumbaga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes po. Kaya po nung lately po, inaano ko lang po, nininilay-nilay ko lang po yung mga nangyayari. And syempre, ayoko din naman po nang dumating sa punto talaga na mangyari po yung hibalayan yung mga ganyan. 'Di ba po? Sabi ko nga, ikaw yung lakas ko, ako yung kakampi mo. Diba? Ganun po dapat yung relationship. Kahit din po sa lahat ng sinasabi ko din naman yan. Na, kumbaga, dumating na po kami sa stage ng pagkadapa namin eh. Yes. Kaya nga tinawag na partner. Kapag sinabing partner, pag nadapa siya, hindi mo siya tatadyakan pababa. Diba? Kasi nadapa nga siya eh. Or nagkamali nga siya eh. Or ipapamukha mo pa yung pagkakamali ng partner mo. Diba? Hindi po partner yung tawag doon. So, ang partner po, kapag nadapa siya, nandyan ka para itama, nandyan ka para iangat siya dun sa pagkakadapa niya. Kumbaga parang nandito kayo sa mundo na to kasi naisip ni Lord na ang magkakabiyak talaga, totoong kabiyak, half of the other, yung pagkukulang ko, kukunin ko sa'yo. Yes. Tapos, the other way around. Nagpunuan kayo, kumbaga. Ayun, isa pang, ang ganda ng mga marriage advice sa atin today. Hindi 50-50 ang pagkakasama ng mag-asawa. Minsan, yung isa 70, Yes. yung isa 30 ka lang today, yan lang kaya mong ibigay. Pero yung buo nun, 100 pa rin. Pag together. Ang ganda naman. Tapos na, ayoko na. Nasaan na yung jowa ko? Manong na yung jowa. Kaloka. Di ba mga kontisera, itong mga to, ang gagaling sumagot para talaga naman mga pyesa nila ito. Pero hindi po rin biro yung kinakaharap nila on a daily basis. Lalo na sa individual, wag na muna yung mag-asawa. Bilang mga tao, mga individual, marami na rin po silang mga hurdles, mga struggles. So, ikaw naman muna ang pag-usapan natin, Tiffany, being a trans woman that you are, at napakaganda mo. I must say, ang clear ng skin ni Tiffany today. Parang ikaw yata yung nag-hormones, hindi ito pregnancy hormone. Sa kanya napunta. Hindi po ako nag-hormone. Ang ganda, kumbaga, Kaya lang po ako ng clinic po na. tsaka kita ko yung glow ng mata mo. Ibig sabihin, masaya ka.
Masaya ka ba? Kaya masaya po. Okay, ako naman eh. Grateful po. Tama yung gratefulness is always the key to happiness. So yung trans women issues, ang gusto ko sana matouch kasi I'm an ally, I admit it many times. Not because I'm, parang gino-glorify ko yung pagiging ally itself. Pero I think it's basic that all humans sympathize sa mga plight ng lahat, ng bahagi ng lipunan. At siguro kung hindi ka pa bukas, 2026 na, hindi ka pa open sa ganitong idea, baka need mo na lang magtago sa kuweba kasi hindi ka pwede makipag-interact sa ibang tao, no? Si Tiffany, kakaiba ang kanyang kwento kasi sinabi niya sa kanyang interview na napanood ko rin na bata pa lang siya, desidido kang magkakaanak ka, Yes po. magkakapamilya ka. Sa isang, may trans nanay din akong kaibigan. Hi Gigel, I miss you. At ito rin ay Buconera, no? Sabi niya sa akin, ito ay hindi ko ginagawa para sa sarili ko. Ito ay ginawa ko para sa family ko, sa nanay ko. Ganon ka din ba? Naisip mo yung tingin sa'yo ng mga magulang mo kaya gusto mo ring magkapamilya? Dahil po only child po ako. Okay. Yung takot po nila, Na hindi magtutuloy ang pamilya. yes, ayun po kasi yung takot eh. Ayun po yung takot na hindi magtutuloy and mag-isa akong tatanda. Ayun po yung pinakakinakatakot nila. Even po yung mga nag-alaga po sa akin ng mga tiyahin ko. And sinabi ko naman po sa kanila na talagang mag-aasawa po talaga ako. Kumbaga hindi hadlang sa iyo ang iyong gender expression, ang identity mo to form a Yes. family. In this society, Even po yung mga ex-boyfriend ko na ano po sila, aware po sila na ganun din yung gusto ko. tapos agree sila at the time you were Naman po in a sila. relationship. Opo, nag-agree naman po sila. And ayun po yung talagang point of view ko ng mga dalaging ding days. Yung mga ganun po, yung mga 24, 25, yung mga grind po ng pagiging kontesera ko nun. Yes. And hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, lapitin po talaga ako ng babae. Kahit transgender na po ako. Na-imagine ko nga fadhag, lumabas yung parang kung naging lalaki ka, parang na-imagine ko, pogi ito si Tiffany kung ang presenta mo ay male. Pero pag babae, maganda din. Alam mo na dito, yung mga tingin sa'yo nilalat ka parang yung gano'n, parang nasa site ko na may konting pagnanasa. Tsaka Lagi. Lagi may pagnanasa. Importante yun, kasal naman po sila, wag na po kayo. Ito namang mga tita, mag-iaba ka, wag ka mag-iaba. Ito na muna dyan mangyayalap sa buhay nila Tiffany, ha? Oo. Pero speaking of pangyayalap, yan, hindi ka ba natakot? Kasi meron ako may nakita sa Comsec. Actually, nagpanting yung tenga ko nung narinig ko yung sarili ko, kinulit yung binasa ko. Magiging mabuting tatay ka ba? Hindi mo nga alam kung sino ka. Hindi yan kinatutuwa ng Diyos. May Diyos pa siyang ginamit. Sabi ko, kilabutan ka. Tingin mo ba, anong isasagot mo sa mga tao na gusto ko magkaanak pero sinasabihan kang hindi ka magiging mabuting tatay? Hindi po batayan yung sexualidad ko para sa pagiging mabuting tatay. Dahil may mga tunay na lalaki kaya hindi sila naging mabuting tatay. Sorry. Ako, pasensya mo. Sorry sa mga deadbeat dad na nandyan. Exactly. Ito po ang listahan. Hoy! Charos. Ipa-flash ko na po namin. Pasok. Hoy, naka-card. Pero makinig kayo ha, kasi against sa batas yan. Yes. Diba? Ang hindi magsustento sa anak, ang Exactly. pag-aabandona. Totoo. Marami kayong nasirang buhay dahil sa mga ginawa niyo. At ang gusto lang naman itong dalawang ito ay bumuo ng buhay at magpalaki ng bata sa tamang paraan. Yes po. Oo, tama ka dyan. Ikaw naman, Tiffany, pagdaanan naman natin ang mga first mga best ko. Ay, tol. Tol ko dyan. Paalay niyo ako, kaibigan niyo ako ha. Lagi ako nabro-roll ng community niyo. Lagi akong binibigyan ng galong role. Kasi boyish akong gumalaw. Laki ako sa tatay ko So, ang minirror kong behavior ay mga lalaki. Masculine. Pero alam ko, ang attracted ako sa lalaki. Heterosexual ako. Pero may mga tito, mga lolo't lola ko na tibo, na bakla. Lumalaki ako na nasa paligid ko sila. At hindi ito unusual sa akin. Kaya nang takang-taka ako, bakit issue to? Ano problema nyo, di ba? Ikaw, paano pag lumalaki na ang child mo, tapos naka-pogi ka na outfit, gusto mo macho ka, tapos nakita ka ng mga tao, paano natin ito mapapaliwanag? Importante ba ang ipaliwanag? Sabi ko nga po,
Kung yung hirap na dadanasin ko po ay para po sa magiging pamilya namin. Kahit ano pa pong hirap o sabihin po nila talagang hindi po ako matatakot harapin. Para sa magiging pamilya ninyo. Anong gusto mong ipasa sa anak mo na tingin mong lesson na pwede niyang dalhin hanggang sa pagtanda niya base sa naging buhay niyo ni Tiffany? Yung buhay po ay hindi karera. Kumbaga, Sabi ng Bini. Mabuhay ang Bini, ha? Ang galing nila. lagi lang pong magtiwala sa Panginoon kasi pag nandiyan po siya, wala pong imposible sa lahat ng bagay. Tama yan, oo. Lahat naman tayo may buhat-buhat. Hindi lang ang ating LGBTQIA couple sa harap natin. And speaking of buhat-buhat o baggage, etong show natin na Balagbagan, ang aim nito ay maungkat natin at mas makilala ang ating mga panauhin, no? So, tingin ko the best way is malaman natin yung laman ng bag dahil kung anong araw-araw na dala natin, yun ang kumakatawan kung sino tayo. It's time for Baggage Check! So, ang tatlong letra ng bag, which is BAG, ang nire-representa nila ay letter B, booster, kung anong nagpapasaya sa inyo. Letter A po, ano na nga yung A natin? Armor, yung nagbibigay sa iyo ng kalasag or yung panangga mo sa mga challenges ng buhay. At letter G, guide. Ito naman yung nagiging tanggulan mo, gumagabay sa iyo sa tuwing meron kang pinagdadaanan. Start tayo sa B. Tag-isa ba kayo? Nag-isa po sa akin ang gusto na. Oh, Gora. Sige. So sa B, booster muna, booster. Ano kaya yung nagpapasaya sa kanila? Sinong gusto mauna? Ikaw muna lang. Ito muna. Booster. Ito. Ano yan? Yung ID ko po nung last, bago po ako matigil sa pag-aaral. Oh, di ba? Ito Oh. po yun lang yung tinitignan. Anong ibig sabihin yan para sa iyo? Inspirasyon ko po to na hindi man po ako nakapagtapos. Hindi po paunahan yung buhay. Kung nasan po ako ngayon, iba-iba po yung pates. So, wag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. So, yung Gusto mo ba mag-aral ulit, Lilet? Anong gusto mong matapos? entrepreneur po. Dahil gusto mo man-negosyo someday. Ayan, okay. Marami tayong kaibigan dito na nanonood na nag-o-offer ng scholarships, lalo na sa bayan ng Laguna. Hinihimo ko po ang LGU na mag-create po kayo ng program para sa community kasi marami pong mga talented at willing makapagtapos ng pag-aaral. Baka matulungan pa natin yung bayan natin ba? Bigyan natin sila ng chance. Okay? Mga mayor, vice mayor, congressman. Ayan. Scholarship para sa ating mga nasa community. Okay, Tiffany, sa'yo, ano ang letter B mo? Yung letter B ko po, andito po kasi siya. Ito po, dito po nag-start. Ay, may picture sila nung Start. yung pageant. Po, ayun po yung start kung saan po kami nagsimula ng love. Sa, sa pageant po ng Anilag. Ayun po yung unang-unang litrato namin together. So, dato-dato dito si Lenny. Tapos ikaw parang inkantado ka. Hindi ko po alam kung Anong mga naisip nyo dito sa Hindi pa ako po sa director no. Hindi pa ba po kasi Maria Makiling po yung okay. yung Kali-kalikasan yung yung kalikasan yung team. Tapos yung sa kanila, parang hara-hara, no? Ate, Ang taray naman. mga dato-dato nga, no? Dato-dato, dakilaglay. Tapos si Tiffany, parang ano siya dito, parang forest ka na. Apo, Maria Makiling. Maria Makiling ka dito, yan siya. Ayan Ayan. po yung booster. Kasi doon po nagsimula lahat. Without Anilag Festival 2019, Laguna Lesbian King and Laguna Gay Queen 2019, hindi naman po makikilala or hindi naman po mabubuo yung buhay na meron kami ngayon. Kinikilig ako, baka lang. Kinikilig ako. Alam mo kung bakit? Kasi bago ba kayo pumunta ng pageant, meron ba kayong parang mga premonition, pangitain nyo, hindi ka na lang dapat tutuloy pero natuloy ka. Yung hindi ka naman dapat dun pero nandun ka. Yung tapos biglang nagkakita na kayong dalawa bago mag-pageant. Ako naman po, hindi talaga po ako mahilig appreciate ng lesbian. Hindi mo talaga bet. Hindi ko talaga bet. Oo. Dalawa lang po yung yung kaibigan kong tomboy sa buhay ko. Yung katrabaho ko po, yan si Ate Shane. Tapos yung kababata ko na si Umpe. Yun lang yung yun lang yung appreciate tong Shibuli. Ayan, and then, ayun nga, nagulat ako kasi nga, nung syempre, di ba, for 54 municipalities,
Ang dami nun. Sa dami nun. Hindi ka nanalo. Ako na panalunan. Akala nila hindi nanalo si Tiffany, nauwi niya si Lider. Ayan po. Ayan, so sabi ko nga na talagang na-starstruck po talaga ako kay Lalab nun kasi nga ang cute niya parang siyang lalaki. Tapos, Baby boy na. baby boy po, parang mga panahon na yun. Talagang, akala mo yung, parang mga bagets na pamukha nila Ben. Ay. Oo. Kaya mga ganun. So sa madaling salita, na-activate yung crush mo. Naging crush ko po. Arte-arte ka sa harap niya. Papansin po ako sa kanya. Nakikita ko pag nabubuisit ka, natatawa ako sa'yo lately. Pag nabubuisit ka kay Tiffany, kasi may halong love pa rin eh, kahit nabubuisit. Itong dalawan to, mga artehan ng artehan, mas kinikilig din naman ako. So, walang premonition, as in tuloy na tuloy kayo, dumating kayo doon, ang hindi nyo inasahan, yung ma-attract kayo sa isa't isa. Gabay in love po. Na pag nakikita mo to, Apo, kasi 3 days pa lang talaga sabi ng mga ng mga queens, na mga kaibigan ko pong mga queens ay, uy, ano ba yan? Ilang araw ko pa lang, I love ko na agad. Kasi na-stress na po ako. Gawa po ng syempre, hormones ka pa ng that time, di ba? Tapos parang, gusto ko kasama ko lagi siya. Gusto ko, lagi ko siyang ka-video call. Noong mga panahon na yan, babaero po siya. ay, Oo, dami ng jowa. pangkara ni Letly. Kasi dami na po talagang jowa as in. Parang, Mabenta kasi mga bebe boy. tatlo po. So, ganyan. Minus mo na yun. Minus 1 ba? Mga Hindi, dalawa. mga kausap lang yun. Ano talaga? Meron pa po yung professor na binagsak siya. Yun pala, meron pala gusto sa kanya. Tapos malalaman na kami, ayun na pinarasonal na siya, busy. Ay, nakakaloka. Kung sino ka man, bro, sa maya. Pinuntahan ko po talaga, inaway-away ko talaga. Kaya natigil. Kaya muna tigil na rin. Oo. Kaya natigil. Pero naniniwala ko babalik to sa pag-aaral. Gusto mo rin ba Gusto ko makatapos rin din naman siya? po siya mag-aral. May na-imagine ako yung gumagraduate ka, tapos kukuha ka ng diploma, tapos kasama niyo yung baby yes, ko. same. Nandun ako sa harap, umiiyak. Nagdala sa pagita. Parang feeling ko yung ako yung supportive tita dyan sa sulok. Ay, parang meron ako na envision na sometime in the future, ganun yung mangyayari. May kasama na kayong baby, nakatapos ka ng pag-aaral, ganun. Ang gandang pangarapin, no? Okay, sige, move forward tayo sa A, sa armor. Lahat tayo may mga moments of weakness, pero meron tayong kinakapitan para sa ating lakas. At ano yung A nyo, yung armor? Armor mo lang. Ito po. Ano yan, Letty? Ito po yung regalo sa amin, sa akin po nung kasal namin. Regalo po nung mami nung kaibigan ko po. Ano yan? So, nagkakalagay po dito eh, God is greater. So, parang ito na po yung pinaka-rosary ko pag mga nagtatravel po kami. Ito po yung lagi kong kapit. Diyan ka po, pag sa mga struggle, ganyan. Lagi kong inisip na kahit anong problema yung lumagin. Oo. God is greater. Napansin ko medyo religious kayo, no, na ginagawa niyong laging si God at yung pagkapit niyo sa kanya, gano'n na lang katindi. Kailan to nagsimula? Ganito ba kayo talaga? Ako po talaga, may mga deboto po talaga ako. Deboto po ako. Yung lolo ko po kasi, deboto po siya ni mahal na po ang San Vicente Ferrer. So ako po yung nagpatuloy nun. Tapos po, mahilig po ako magsimba sa pinagkasalan ng nanay at tatay ko. Which is in, San Pedro, si Lola Oweng, Silandayan Church. Yung sikat po sa Laguna na binubuhayan. Every Friday, para po siyang mahal na po ang Jesus Nazareno. And doon din po ako binindigan. So, nakasanayan ko na lang po na kapag every Friday, nag-church po ako. Ayun po yung ayun po yung pinaka Parang panata mo panata na. ko po na every Friday na magsisimba ako sa mga simbahan na desire kong puntahan. Ayun. Ako, may rin po kasi, meron din po silang mga, parang yung deboto ko po ni San Roque, deboto ko po ni San Vicente Ferrer, ni Inang Saklolo, yan. Kanya-kanyang grupo. Opo. I mean, parang may hatakin niya yung yung paa mo na dito puntahan mo naman ako, parang gano'n. Ayun po yung ko. And syempre po lahat po ng plano at desisyon talagang inataas ko po lagi talaga kay Lord. Siya po yung, hindi po desisyon ko yung mauuna at plano. Si Lord po yung magpaplano at desisyon. Gagawin po namin mga hakbang.
Napakaganda naman. Oo, kaya magtigil na kayo ha. Yung may mga Bible verse sa inyong mga sokmed, tapos mapanglait kayo sa mga taong kagaya namin. Isasali ko na sarili ko, yung very open sa sexuality, mga bagay na hindi nyo nakasanayan. Hindi nyo alam, kami pa yung mga malapit kay Lord. Yes po. Kakampi namin si Lord. At may experience po ako doon na Christ-centered po. Tapos, Tas ganun. grabe pong mang-judge. Grabe pong sobrang greedy, grabing mag-charge. Ayan. Alam mo yung pinagpe-pray over pa yung pagkain. Tapos, Mapangmata. yes. Grabe. Anong ginagawa yan ng tao? Yung parang pong ang tingin sa amin mga timawa. Yung ganun term po. Yung ganun. So, ayun nga po, sabi ko nga po, alam na po ni Lord yung mga puso natin. Apo, alam po ni Lord kung paano tayo nagpakatotoo at paano tayo naging, kung paano natin sila minahal at paano natin sila pinakasamahan. So, kaya po ako, they will be done. Correct. Ay, mas matalino siya kaysa Yes. sa atin. Siya napaparaan. Yes. Oo. At dahil dyan, ano naman ang armor mo, Tip? Yung armor ko po, ano po, Mm. this is my armor po. Ay, may dala ka talaga. Nasunog. Charis. Kaya po yung armor ko. Ayan. Ay, pinabless It's niya. Benedict. Opo, lagi ko po yung dala. And lahat po ng struggles and lahat po ng waves and even in worst situations, will ako po siya. Yung na-experience ko po last 2025, yung life and bed situations ko po, nung October, kasama ko po siya. Lagi ka meron talagang literal na guide. Ito na talaga. Ayan po siya yung pinaka-armor ko sa lahat po. Parang ang dami niya nang pinagdaanan, no? Kasi nakikita ko natanggal na yung barnis sa ibang parts. Laging mula si Kuya Even hawak. sililan po, pag nagkakaroon po siya ng dysmenorrhea, pag nagkaroon po siya, yung ina-atake po siya ng first day of menstruation, na yung hinihimatay po siya. Nagpe-pray po ako, tapos idinidiin ko po sa pressing point nung mga cramps. Yung mga ano niya, parang mga pulse points, mga ano, Yung mga pressing point po para po pressure points. tatal po yung dysmenorrhea. Naral ko rin po yun. Tapos ayun po siya po yung pinangaano ko. Then nagpe-pray po ako. Ang ganda. Sana lagi kayong meron kayong chances na magpe-pray kayo, hindi lang in times of need or meron kayong ihihiling. Pero more importantly, pag nagtatagumpay tayo, di ba, doon natin nakakalimutan. Ako po, sa mga kalahi po namin, lagi ko rin pong sinasabi na magdasal po at puriin at pasalamatan pa rin natin siya kahit sa pinakamasalimuot at hindi natin naiintindihan na sitwasyon ng buhay natin. Kasi ayun yung pinaka-importante na kumapit pa rin tayo at manampalataya pa rin at purihin pa natin siya kahit sa pinakamasakit na sitwasyon ng buhay natin. Oo, totoo yan. Ang ganda na sinabi ni Tiffany, pero mas nag-focus ako doon sa kalahi. Nakaka-shake so yung mga kalahi. Nakaka-Pomeranian. Ano nga, sabi ni Lord, Parang isa buong kayo para palitan na yan. anak, sabi niya, okay ka lang. O, hindi ka Pomeranian. Okay. Pinapatawa ko lang sila ha, kasi parang nanonotice ko sa mga interview nyo, serious naman masyado. Ang community natin colorful, kaya nga ganun ang flag natin, di ba? Masaya tayo. Doon naman tayo sa happy, mamaya. Touch natin yung masasayang part. Tapusin ko muna to. Sa letter G tayo, ano naman yung guide? Ano yung parang North Star? Pag naliligaw na kayo, parehas pa sila. Living water. Ito po bigay po ni Miss Harleen Bautista. Ayan, and may Sir Mga verse yan, no? Lady Ana po. May mga kanya pong may mga kanya pong author Yes. nung experience po nila. Ayan po, ito po yung pinaka kagaya po kanina, meron po ako na-receive na forgive na humingi ng tawad din sa nangyari nung last 2024 po na namin na situations. Nag-sorry sa inyo. Nag-sorry po sa akin kanina. So, talagang nilalaan po ni Lord. Yes. So, when He seek God, then forgive. Ito yung April 21. Ay, ang Kaya po ganda. sabi ko, talagang naiyak po ako pag talagang pinaparamdam niya po na may Holy Spirit. Ayun po yung ayun po yung guide ko. Mula po nung receive po namin tong book po na to. And talagang kung sino po yung mga mahilig po maniwala sa divine, totoo po talaga siya. Yes.
The living God is a real God. Real God. Oo. Sa inyong dalawa na every time you tell me na masakit to, naiiyak ako, it really shows me na marami pang hindi na bibigyan ng pansin in terms of batas, provisions, accommodations para sa mga kalahi natin ng mga Pomeranian. Or sa community, ayan, para maganda. So, yung sinabi mo sa akin, Tiffany, alam mo, all the more na lalong nagiging solid yung resolve ko na kailangan ko to ipaglaban bilang isang heterosexual na babae dahil hindi porket nasa labas ako ng sitwasyon, hindi ko nauunawaan. That is why we're creating conversations here in Malagbagan that have meaning kasi feeling ko panahon na para hindi lang kami ang pakibagayan nyo. Kayo naman, bibigyan naman namin kayo ng espasyo nyo. How does it feel that sometimes, even if pinagtatanggol mo na, ito ako, accept nyo ako, hindi pa rin talaga ng mga tao, hindi nila fully ma-accept. Tapos, paano nyo pa nagagawa ng kagaya nga ng sabi mo, ng space for forgiveness, lahat yun? Yung ganun pong scenario na dumadating sa buhay namin, ayun po, nililift yung feeling po namin, itinataas din po namin kay Lord. Po. Kung ano man yan, anger, sadness. Kailangan po. Kasi po, kapag hindi niyo po siya tinaas kay Lord, or kapag yung ikaw yung nagdesisyon para dun sa taong gumawa ng masasakit or hindi naniwala sa'yo or kung ano man yung ginawa sa'yo yung pinakamasakit na bagay, makakagawa ka ng hindi maganda. Totoo, kung makikinig ka sa kabila, sa kalaban. Makakagawa ka po ng hindi maganda at triple din po yung balik din sa'yo. May maaamin ba kayo sa akin na pinatulan nyo, nakagawa na kayong hindi maganda? Dahil nag-give in lang kayo sa Ngayon pong emosyon. 2025 and 2026 ng buhay ko, mas pinili ko po yung choose your inner peace. Kasi po dati napakapalingkera ko. Ano mga sinasabi mo? Walang yarin po ng bibig ko. Napakapatola ko din po. Hindi naman din kasi madali. Alam mo, hindi rin po binigay ko madali. na rin yun sa'yo Kaya pag po, lumalamas. kaya po sabi ko sa akin ng mga kaibigan ko, nagbago ka na. No? Kasi ang laki na ng changes nung dating Bridget Tiffany na palaban. Kasi mas importante po ngayon yung payapa yung puso mo na matutulog ka, na wala kang ginawang hindi maganda. Kasi nga po, kahit hindi po natin nakikita, kahit hindi po nakikita na ginawa po natin, darating at darating po yung balik ng tinanim natin. Yes, may ikot, may karma lahat. Apo. Would you say, Letty, na nalalabas mo itong softer side ni Tiffany na bumabait siya, nagiging mas pasensyosa siya dahil dumating ka na sa buhay? Siyempre po, masaya kasi, maayos po yung impact ko sa kanya. Ganun. So, may nasira pala yung buhay niya na dumating ka. Tsaka, kita ko po talaga yung kahit minsan nawawala na kami ng quality time, nakikita ko yung sa lahat ng ginagawa niya. Gusto niya magkaroon kami ng quality life. Yes, nang magkasama, yun ang pinaka-importante. Pinagtutulungan. Dalawan po ako natutuwa sa asawa ko kasi sa mga gusto ko pong samahan, even kamag-anak, even kaibigan, hindi po siya selfish. Hinahayaan ka niya maging ikaw. Apo. Ayoko lang po nang di niya ako nakakamusta. Ayan. Apo. Hindi po siya selfish dun sa ganyang parte. Kaya po, kapag yung gusto niya at desisyon niya po, talagang gagawa po ako ng paraan. By cook or po. Ang ganda. That's what partnership is. You bring out the best in each other, hindi yung worst in each other. And speaking of that, yung the best na kagaya nga ng pinunto ko kanina, gusto ko ma-receive nating lahat, hindi lang kayo, lahat ng Pilipino, yung what's due us, mga batas, proteksyon, mga karapatan na dapat meron tayo. Dito sa Pilipinas, ayan, para po sa ating awareness ng ating mga audience, meron tayo mga legal and legislative na mga status na kailangan i-present sa lahat. Very current po ito. This is based on April 2026 research. Sa Supreme Court po, ito po ang landmark ruling na naipasa noong February 2026. The Supreme Court affirmed that same-sex couples can be recognized as co-owners of property. Napakahalaga po yan under Article 148 of the Family Code. Ang catch nga lang dito is, unlike sa heterosexual marriages, kung na joint ownership po ang nangyayari sa property at ito ay presumed or
expected na ganun po ang hatian, yung same-sex partners naman po must provide proof of actual contribution. Yung ano ba ang naiambag mo. So mas ang hati ay base sa naibigay. Kumbaga, ganun lang po ang pagkakaiba. To establish co-ownership, ayon naman sa National SOGI SC Equality Bill, meron din pong, nakapending lang po ito sa Congress. So, meron din pong batas na naipanukala noong 2025 hanggang 2028 po sa House. Ito po ang HB 7069. It focuses on workplace and school protections. Isa pa ko, ang Senate SB 688 in the plenary interpellation stage. Ibig sabihin, pinag-uusapan na po sa Senado. Ito po ay explicitly ini-include ang intersex protections or sex characteristics. The Right to Care Act, or ibig sabihin, kapag kayo po ay nagkasakit, ang inyo pong partner ay may karapatang magdesisyon kay kasal kayo o hindi, si same-sex couple kayo o otherwise, ito po ay magbibigay sa kanila ng karapatan para alagaan kayo, protektahan at magdesisyon para sa inyo. Ito ay tinatawag na healthcare proxy. Ito po ay proposed law na HB 7068. Marami po yan pero tingin ko ay kulang pa para sila ay magkaroon ng quality of life na patas kagaya sa iba natin. Pero itong aking episode na ito, inimbitahan ko specifically si Letty at saka si Tiffany para malaman ninyo na deserve nila na magkaroon ng quality of life kagaya ng meron tayo. Dahil tao rin silang kagaya natin na may mga araw-araw na hamon at may araw-araw na pagsagot sa hamon na iyon. So tingin mo, Tiffany, ano sa tingin ang mas kailangan pa ninyo? Bilang ngayon, mag-asawa na kayo, nagbubuo kayo ng pamilya. Ano yung mas gusto nyong makuha mula sa gobyerno? Sa lipunan? For me po, pass the SOGI din. Yes, Yeah. agree. Kasi when it comes to SOGI bill po, hindi lang naman part ng LGBTQIA+ community yung poprotektahan nun. Even the PWDs. Yes, lahat. Lahat ng kababaihan, kasama doon. And for me po, to pass the SOGI bill, dapat po yung mismong community ay magtulungan at magdamayan, hindi maghilahan bababa. Because living testament and proven test na talaga na mismong nasa community yung problema. The egos, the popularity, the labels. Para po sa akin, maging equal din po yung tingin ninyo sa sarili mo. Para equal din po yung tingin sa inyo ng buong mundo. Correct. Sa dood ng community nang gagaling mismo ang Yes. problema. Tinatawag na internal homophobia. Hindi pa nila fully accepted yung kabaklaan o katomboyan nila. Anong nararamdaman mo pag kapwa natin sa community yung gumaganito sa atin? Nakakalungkot po. 'Di ba po? Paano naman po yung mga bata na gustong ilabas yung tunay na sila? Yes. 'Di ba po? And isama ko na rin po yung mga parents na yung iba hindi po talaga tanggap yung mga anak po nila. Sana po na kung ano man po yung tahaking landas po ng mga anak po ninyo or nakikitaan niyo po na LGBT yung anak ninyo, na sana po yung mga pakpak po nila huwag niyo pong putulin. Sana po i-polish niyo pa po at supportahan niyo po kung ano po yung desisyon nila sa buhay nila. Dahil in the end of the day, ang ginto ay nasa loob po ng bahay ninyo. Which is ayun po yung mga anak niyo. Dahil po yung mga LGBT na yan ay hindi po kaya kayong iwan at hindi po kaya kayong pagkaitan. Thank you so much, candidate number 9. We will see you in the susunod. Tapos parang ganun na yung binipa. Di ba papagtalakpak ka na lang talaga eh. Di ba? Ang SOGI bill naman, hindi naman to extra or special treatment. Hindi to karagdagang karapatan. Ito ay pagpatay lang sa karapatan ng iba. Kumbaga, kung meron kayo, dapat kami rin, dahil Yes. Filipino rin kami. Tama. Oo, nag-i-exist din kami dito sa bansang ito. Kailangan accommodated din tayo. Diba? Yes, opo. Okay, so ayan, dagdag na push para sa SOGI bill. So sinusuportahan natin ang lahat ng kongresista na nasa likod niyan dahil talaga namang napapanahon na. Ang tagal na. Oo, ano ba yan? Napag-iwanan na. Bumunta nga ako ng Bangkok, makwento ko lang ha. Doon hindi pinagkukwentuhan.
ito ay pang-araw-araw na buhay, nag-exist sila doon. At may areas para sa atin, may areas para sa heterosexual, pang bata, kompleto sila ng ano. At Budismo pa ang kanilang relihiyon na napaka ano sa mga rules, mga Pero po sa akin when it comes din sa beliefs, religions, and pronouns, wala po sa akin yun. hiwalay siya eh. Wala po yung label sa akin. Hindi ko po tinitignan yung label nung buhay ng mga LGBT or Yes. buhay ng tao. Ang pinakamalaga po talaga, it's respect and acceptance. Oo, kasi kapag may respeto ka sa paligid mo, at may acceptance ka sa paligid mo, hindi mo may kukumpara or hindi ka makakapagsalita ng hindi maganda. Yeah. Dahil tanggap mo nga sila. Tama, oo. Yung kailangan natin dito ay pagbukas ng isip. At dahil gusto nga nating ma-exercise ang ating mind at pagbukas ng isip, magpapaspasan na tayo. Handa na ba kayo? Okay, Yeah, eto na ang oh my God. paspasan sa Balagbaga! Okay, kapakisimple lang po ng ating mechanics, isang tanong, isang sagot. At meron na tayong allowed na 3 sagot. Okay, alam nyo na yun kung ano yun dahil napanood nyo ito nung nakaraan. Pero kung hindi man, ito ay papagalitan, papayuhan, at isang beses lang gagamitin ang option na papatayin. Okay, ito ang ating mga scenarios. Isa lang sagot ha, tag-isa kayo ng sagot. Pwedeng match kayo, papatayin agad. Huwag nyo mga gamitin agad. Oo, pwedeng match kayo, pwede ding hindi. Tapos explain nyo na lang kung bakit. Okay, unang sitwasyon, unang scenario. Kaibigan na pinupuna lagi ang mga finiflex mo. Kunyari may bago kang kotse, bagong bag, bagong damit. Papagalitan, papayuhan o papatayin. Go. Papayuhan. Ay, ang bait nito mga. Bakit? Bakit papayuhan? Papayuhan ko na huwag kang mainggit. Dahil may darating at darating na spotlight para sa'yo. Diba? Learn to clap for others until it is your turn. Okay? Next scenario, kamag-anak na patagong homophobic. Ay, ayun. Nahirapan. Bubugbugin. Hindi pa na tinuluyan. Sinampulan niya lang ng isa. Sasaktan. Dapat pala dinadagdag natin sa option to. Sasaktan. Bakit? Bakit? Ano po, for me po, deserve saktan siya. Bigyan ng isa. Hindi, pwede, para po sa akin, papayuhan. Papayuhan. Papayuhan po talaga. Anong sasabihin mo? Even hindi ko naman po na-experience sa mga family ko yung ganyan. And yung kinakatakutan ko at nare-respeto kong papa ko na pinsan po ng papa ko, which yung Mama Jomo ko po, hindi po ako sinaktan, hindi po ako talaga. Authority po siya. Apo. Si Papa Jomo, hi pa. Ay po yung kasi yung pinaka parang ko nun yung pinaka parang takot ko, yung fear ko na kung ano yung sasabihin sa akin ng papa ko. Oo. Kasi parang naging niya po kaya parang first son, parang ganyan lady, Yes. ganyan. Then, sobrang parang natanggalan po ako ng tinik. Kasi nung nakita niya na ako na transition na ako, tinapik lang niya ako, tapos punta ka sa bahay. Okay. Pag mahal ka na, wala nang palipaliwanag. Rekta. Papayuhan lang po pag yung mga kung palihim na homophobic. Apo, papayuhan lang. Oo, tao rin na kumaling mo ako, tanggapin mo ako, parang gano'n na lang. Okay, next scenario, kaibigan na sobrang clumsy. Ayan, yung mga mahaharot yung mga kaibigan na nakakairita na. Kukurot eh. Nasa'yo cutter. Oo, tumubo, oo. Bakit? Para pa kukurutin lang, sasaktan na. Kukurutin lang. Kasi po, pwede naman niyo po kung balikan ng kurot. Ganti-ganti na lang, oo. Sa kainartihan lang po, pag baklaan po, kasi baklaan kami, walang prangunan. Oo. Lalo na sa community, wala talagang ganun. Understood naman na kasi, oo. Dog show, ano. Pero pag na-dog show ka, tapos dinamdam mo yun, kumain ka ng sibuyas. Kasalanan mo dahil. Kasalanan mo yan. Oo. Huwag ka sasali sa laro pag hindi mo hindi ka ready. Correct, hindi ka ready. Okay. Ito na lang. Katrabahong mabagal kumilos. Ako ba to? Yung nilalagay niyo, parang ako yan. Ang galing niyo, guys. Siya po yun eh. Bigyan ko na lang po ng chocolate. Energy drink, gano'n. Ayan. Pero for me, papayuhan. Papayuhan. Kasi, syempre, Iwan mo siya. Kasi naman, mahirap maabot tong ganitong kapalish. It takes time. Tuyo na po yung buko siya, nag-makeup.
Maraming ritual. Tama, gusto niya maganda siya for you. Ritual, ayan po. Minsan po kasi may mga questions, bakit ka nagpapaganyan? May mga pinag-aanohan ka ba? Ay, Mga ganon siyang atake. Ako po kasi yung una yung pinapaligo, tapos pag siya na naligo, pang tagad. Ayun po. Nakakatulog po uli ako. Pinagmamadali ka niya, tapos Nakakatulog po uli ako. Nakakatulog po siya tapos hindi na po siya sasama. Ako na lang po mag-isa ako na lang po isa maglalakad. siya dapat yata sinasaktan mo yun. Hindi yung mga kumukomento. Oh, eto na. Katrabahong ginagawang humor ang gender mo kahit hindi naman kayo close. O eto na yung sinasabi na nagpo-queerbait na ini-impersonate ang mga kagaya natin. Oo. Yung ini-impersonate po, ako, hindi rin po siya sa akin kasi siya issue. Ayan. Gusto ko Pasensya na po, hindi po Gusto ko sa akin madinigyan. issue. Masyado lang po talagang nilalamanan ng mga nasa community natin yung mga ganyan scenario. Okay. Diba po? At syempre, ng mga taong nasa paligid natin. Kasi kung hindi naman po kapansin-pansin, dapat hindi na po pansin. Tama. Mas maraming mabibigat na problema yung bayan. Opo, to be honest, ang babaw. Yeah. Napakababaw po. Opo, maging ano po tayo, makatao at makabagay. At yung pagiging makatao at makabagay po natin, palalimin po na rin. Tama, oo. Siguro ako, I have a problem lang with the way you guys are portrayed. When I say you guys, it's just a parang placeholder lang and referring to them, but not derogatory. Yeah. When you are represented na masyadong malaki, eksahirada, na hindi naman lahat ng kakilala kong kaibigan kong bakla or nakasalamuha ko at nakatrabaho, ay ganon. Opo. Meron din, parang normal na heterosexual, may mga tahimik din, Opo. may mga nerd, may mga mahinhin, may mga maingay. May mga bonggis. Iba-iba tayo. So, Iba po kasi. pag nakakahon, yung gano'n, na para bang nagiging kakatuan kayo, nagiging clown type, nagiging humor na lang ang inyong essence, hindi yung laban ninyo yung sinesentro or yung pagiging tao ninyo ang sinesentro. Doon ako nagkakaproblema. But otherwise, humor, entertainment, wala akong problema dyan kasi respect the At hustle. saka nasa sa inyo rin po kung paano po nyo po talaga tatanggapin at kung paano po Yes. i-label or kung paano nyo po titignan. Totoo. Diba po? Kasi kapag tinignan nyo siya ng maayos at tinignan nyo siya ng magandang way yun. Oo. Diba? Pero po pag tinignan nyo siya ng pangit, katatawanan yun sa inyo. Pero may mga pepengol na po ngayon dahil nga po, Mm-mm. sa community, talagang may mga talagang Nagre-react. Yes. At eto sila. Pero meron ulit tayong graphics. Lahat ng mga hindi nag-support na mga tayo. Meron din po sa akin. Kailangan na natin silang i-call out. Oo. Okay, last na lang ito. Tao na maraming sinasabi sa mga nagpaparitoke. Sa ngayon, in generation, in modern times talaga, na-appreciate na po talaga yung retoke. Yes. Opo. And dun sa mga nandi-discriminate when it comes dun po sa retoke, una po, kung yan po yung representation ng kayo, nire-respeto po namin yun. And sana po yung mga yung mga beautification or surgical or non-surgical treatment po na ginagawa ng mga taong nasa paligid nyo, sana i-accept nyo. Oo, kasi ang pinaka-importanteng iretoke yung ugali. Ayun yan. Hindi yung panlabas. Hindi yung panlabas. Opo. And kasi, ngayon po kasi, for me maganda naman po talaga na may konting enhancement ka sa buhay. Di ba po? Parang buhay din po yan eh. Yung retoke parang buhay din po siya eh. Opo. Na, magsastak ka na lang ba na eto ka? Oo. Kung meron kang nai-imagine na ikaw, Kung meron kang nai-imagine na ikaw at kung may ikakaganda pa yung buhay na meron ka. So, ayun lang po yung batayan ko doon when it comes dun sa retoke. Kasi, syempre, di ba po, na syempre, pinanganak tayo na pale, pinanganak tayo na ganito yung buhay lang natin, hindi tayo ganun karamihan. Yung retoke po, parang ganun din siya. Yung enhancement sa yung beautification, yung confidence at yung pagpapaganda ng sarili mo at pagpapaganda ng buhay mo, parang ganun lang din siya. Yes. Kaya po sa mga nagpaparetoke or sa mga hindi po sang-ayon sa retoke, yung ugali po muna yung iretoke. yan, mag-focus kayo sa panloob or sa panlabas. Wala akong problema sa mga nagpaparitoke. In fact, minsan kinonsider ko rin niya, I'm open actually, lalo na ngayon na 27 na ako. Hoy, charos! 45 na ako, na kayo napapapaniwala na. Pero ngayon open na ako, dati talaga medyo apprehensive ako kasi natakot ako, hindi ko naiintindihan. Pero nung nagtatanong na ako, syempre nagkakaedad na tayo. Kailangan din. Dok, paano ba yan? Yung may letter M na ako dito, may number 11 na ako, mayroon na akong mga ganyan.
gusto ko mag-age gracefully, pero nakikita ko rin yung virtue doon sa mga nagpapagawa. Why it brings them self-confidence, napapangiti sila, na ngayon, dati hindi nila afford, ngayon gusto nilang buhusan yung sarili nila or mag-invest sa sarili. Ay, go for it, wala akong problema. Ako lang, hindi ako magpapadagdag, paparamihin ko yung dede ko. Dala mo lang malaban. Akala ko parang bulugan. Parang mga ani. Hindi ba yan? Hindi pwede. Hindi ba? Nabunong sa kaninayang ko. Okay, kwentuhan na namin kung pa saan ang gustong itanong, pero tingin ko nakuha na natin yung point natin today. Palakpakan natin, Letty and grabe guys, tingnan nyo naman, di ba, tinitingnan natin na parang masaya lang, magaan lang, kulitan sila sa kanilang mga content. Pero sa likod pala ng mga tawanan na yon, ng mga ngiti na yon, napakalalim pala ng pinagdadaanan, ng hindi lang ng hamon, meron din silang mga complex na kwento bilang tao at bilang mag-asawa. And thank you so much for sharing your story with us. We're so grateful also for your existence. And may I say on a personal note na people like you guys, yung relationship ninyo, hindi lang you as individuals, kayong dalawa. Dapat kayong tularan hindi dahil sa ito ay pioneering, parang hindi na ito bago may mga umamin at may mga lumabas na rin bago kayo. Pero yung katapangan na ituloy nyo lang yan na kahit ano pa man nang itapon, sabi nga ni Tiffany, haharapin nyo na meron kayong grace dahil nandyan ang Panginoon para i-back up kayo, di ba? At nandito kami, mga alay, mga fans ninyo na susuport. Kaya mabuhay kayo. Yay! Just pack it up, mga kaibigan. That's a wrap po, mga unpackers. Maraming salamat po at na dumalo kayo sa aming balagbagan session. Dito na po nagtatapos ang napakasayang episode na ito. This is your Ate Tuesday, ang balagbag nyong ate with Letly and Tiffany! Okay. Thank you sobra. Salamat. Ayan. We hope you unpack something new today at kaya naman kindly follow, share, and keep that curious vibe going. Until the next Saturday, i-unpack na po natin lahat yan. Dito lamang yan sa Balagbagan!